Mga kapuso, ihanda ng inyong mga payong dahil opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang tag-ulan. Umiiral na ang mga kondisyon ng El Nino ayon sa US National Oceanic and Atmospheric Administration. Isa si Nicole sa 79 na mag-aaral na pumapasok sa mababang paaralan ng mataas. Siya ay nagtsatsagang maglakad ng halos 1 oras, makapasok lamang araw-araw sa eskwela. Higit 1 kilometro din kasi ang layo ng kanilang bahay kung saan kailangan niyang umakyat at baba ng bundok papunta sa paaralan. Siya si Teacher Michelle. Araw-araw din siyang tumatawid ng dagat patungo sa barangay Mataas. Malalaking alon, malalakas na ulan, matinding init at distansya ay pangkaraniwan na sa kanyang karanasan. Maturuan lamang ang kanyang mga mag-aaral, kabilang na si Nicole. Kaysayang pagmasdan ang mga batang muling nakabalik sa paaralan pagkatapos ng pandemya. Ngunit sa kanilang pagbabalik sa paaralan ay hindi maitatago ang realidad ng negatibong epekto ng pandemya sa larangan ng edukasyon, higit na sa larangan ng matematika. Iba't ibang pagtataya ang ibinigay upang suriin ang kakayahan ng mga mag-aaral sa matematika. Isa na rito ang Albay Numeracy Assessment Test o ALNAT. Ngunit sa pagsasagawa nito, hindi maikakaila ang tugon ng mga bata sa pagkakaroon ng mababang resulta. Matugunan ang mga hamon sa proseso ng pagtuturo at pag-aaral sa larangan ng numeracy, ang paaralang elementarya ng Mataas ay bumuo ng mga proyekto hindi lamang sa loob ng paaralan, kundi pati na rin sa komunidad. Ito ang Project Karetahanan at Smart Cards, Project BOB at Math Technique. Ang Smart Cart ay isang kareta ng mga babasahin at kagamitan sa matematika na naglalayong mapaunlad ang literacy at numeracy ng mga mag-aaral maging sa kanilang mga libreng oras. Ang mga bata ay hinahayaang gamitin ang Smart Cart upang magbasa at mapausbong ang kanilang kakayahan sa numeracy at literacy. Ito ay nananatili sa isang baitang sa loob ng 1 linggo at pagkatapos ay iikot naman ito patungo sa ibang baitang hanggang sa matapos ang taon. Isa si Nicole sa mga little teacher na voluntaryong nagbabasa at nagtuturo ng matematika sa mga batang higit na nangangailangan ng gabay. Binibigyang pagkilala ang mga little teachers sa pamamagitan ng pagbibigay ng sertipiko ng pagkilala sa pagtatapos ng quarter. Kung sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes ay nasa paaralan ng Smart Cart, umiikot naman ito sa barangay tuwing Sabado at Linggo. Tinatawag na itong karetahanan. Sa tulong ng mga teacher volunteers at parents, mas nabibigyang interbensyon ang mga kakayahan ng mag-aaral sa literacy at numeracy. Ang mga inobasyong ito ay higit na nakatutulong sa pag-abot ng layunin ng paaralan. Pataasin ang antas ng performance ng mga mag-aaral sa matematika,
mas palakasin pa ang ugnayan ng paaralan at ng iba pang mga stakeholders at makapagbigay ng interbensyon upang mapunan ang kakulangan at hamon na dala ng pandemya sa literacy at numeracy. Bilang mga magulang, nakakatulong ito sa amin dahil nakakapag-aral pa rin sila tuwing Sabado at Linggo. Maliban sa smart card at karetahanan, ay mas naging bukas ang paaralang elementarya ng mataas sa iba't ibang proyekto na makakatulong sa mga mag-aaral sa larangan ng literacy at numeracy. Isa na rito ang Project BOB o Project Bucket o Books. Ang proyektong ito ay naglalayong mabigyan ng isang microlibrary ang mga maliliit at malalayong paaralan. Ito ay gumagamit ng isang timba ng mga aklat na pangliteracy at pangnumeracy. Kapag natapos ng magamit at mabasa ang lahat ng nasa bucket o books, ay maaari itong iswap o ipagpalit sa mga paaralan sa iba't ibang panig ng Pilipinas na nakatanggap din ng ganitong proyekto. Sa kasalukuyan, patuloy itong ginagamit ng mga batang mataasenyo upang mas mapagtibay at mapaunlad ang kakayahan sa pagbasa at matematika ng mga mag-aaral. Dahil sa positibong epekto ng teknolohiya sa pagtuturo, binigyang kabuluhan ang malaking gampanin nito sa pagtuturo ng matematika. Dito nabuo ang math technique. Ito ay isang interbensyon sa matematika na naglalayon na punan ang kakulangan sa numeracy sa pamamagitan ng mga elektronikong aplikasyon. Sa 13 mga elektronikong tablet ay may iba't ibang interaktibong laro, mga proyekto, leksyon, at mga plataporma na maaari nilang gamitin maging sa formal na leksyon, remediation, intervention, o maging sa mga libreng oras ng mga mag-aaral. Dahil dito, mas nagiging masaya at interaktibo ang pag-aaral ng matematika. Sa implementasyon ng karetahanan, smart card, Project BOB at math technique, nagkaroon ng positibong epekto sa performance ng mga mag-aaral. Nagpapakita rin sila ng mga pagkatuto sa iba't ibang inobatibong pagtataya, pagsusuri at ebalwasyon at maging sa resulta ng kanilang unang markahang pagsusulit at base na rin sa ALNAD post-test ng nagdaang taong panuruan. Sa ipinakikitang suporta ng mga stakeholders at pagkakaroon ng iba't ibang proyektong ito, naging mas higit pang determinado at mas masigla ang mga guro sa pagbuo at pagpapahusay ng proseso ng pagtuturo at pag-aaral para sa mas magandang kalidad ng edukasyon, lalo na sa matematika. Mas naipakita rin ang kahusayan at kagalingan ng mga guro sa pagbuo ng mga ideya para sa ikabubuti ng mga mag-aaral. Totoo nga ang isang buong pamayanan ang kinakailangan upang itaguyod ang paglaki at pagkatuto ng isang bata. Sa tulong ng mga magulang, mga guro, ng komunidad at iba pang stakeholders, ay matagumpay ang inisyal na resulta ng mga programang ito para sa mga batang mataasenyo. Sa pagpapatuloy ng mga ito, mas umaasa ang pamunuan at mga kaguruan ng mataas na mas maging matagumpay pa ito at higit na makahikayat pa ng maraming mga teacher volunteers, parent volunteers, volunteer tutors, at suporta mula sa iba't iba pang stakeholders. Ito rin ay naglalayon na mas maipakita at maibahagi sa iba pang mga paaralan ang mga programa at proyektong ito. Ang
kagandahan ng matematika ay matatagpuan sa tagumpay laban sa mga hamon, hindi sa kawalan nito. Tulad ng mga along kinahaharap at mga bundok na nilalakbay, magtatagumpay ang sinumang humaharap sa hamon ng buhay.